So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, since 14 battles lang yung Isa Buhay 2016, yung March 31 is bakante at sakto naman na in-upload ang isang battle sa Matira Mayaman. So isingit na natin for March 31 itong Matira Mayaman. Ito yung pangatlong review natin sa Matira Mayaman. Inuna na natin yung Mot J Black. Tapos pangalawa yung Akata versus Badang. Tapos ito yung pangatlo, yung Sak Maestro versus Zaki. No, hindi ko na iisa-isahin lahat ng nag-request nito. Basta sobrang dami yung nag-request sa battle na to. So hindi ko na kayo isa-isahin, hindi ko na rin kayo nilista. Kasi gaya nga ng sabi ko sa inyo, kapag tournament, hindi nyo na yan need i-request guys, kasi automatic yan, re-reviewing ko yung mga battles sa tournament. So ang hindi ko lang nagawa ngayon is yung tapusin yung buong round 1 ng tournament, kasi 'di ba, lagi kong ginagawa yon sa Flip Top, sa Isa Buhay 2023, sa Pedestal 3. Yung Pedestal 3, ang dami ng uploaded na battles lang sa first round, pero hindi ko pa nire-review kasi inaantay ko na matapos yung buong first round saka ko reviewin eh. Ganun yung ginawa natin sa Isa Buhay 2023. Pero iibahin natin dito. Dito lang naman sa PSP lang naman natin iibahin. Yung Matira Mayaman, Sak Maestro versus Zaki. Ito na yung sabi ko, ito na yung pangatlo. Hindi na natin kayang antayin kasi ang tagal nila mag-upload guys. Ang tagal nila mag-upload. Yung Mot J Black, kailan nila in-upload yun? Yung Akata Badang, kailan nila i-upload yun? So, marami pang battles dito. Yung Aklas Invictus, yung 6 Threat K-Ram. So, hindi ko na aantayin yung tawag dito, yung 8 battle, no? Yung 8 battle sa first round. So, isa-isahin na natin to if ma-upload nila yung mga battles ng Matira Mayaman tournament, no? So gaya nung una, Mot J Black, after nun, nung pagka-upload, ni-review ko yun kaagad. Tapos nung pagka-upload din nung Akata Badang, ni-review ko na rin agad. Ito sakto lang na kaka-upload lang nito, tapos katatapos lang din natin sa Isa Buhay 2016, kaya isisingit na rin natin to para pagpasok ng April 1 onwards, balik tayo sa mga request videos. Okay? So, Sak Maestro vs. Zaki, hindi ko na isa-shoutout lahat ng nag-request nito. Alam ko, inaabangan nyo to lahat. Ako rin, inaabangan ko rin naman to kasi Matira Mayaman to. Sabi nila, A-game daw yung Sak dito. So, tignan natin. Let's go! Unang-una sa lahat, may respect ako sa'yo. Kasi kuwang-kuwa mo yung fans na na-impress sa dala mo. Sobrang husay mo mag-rap na impluwensyahan ako, kaso yung karir mo bumagsak sa impluwensya ng bato. Noon siya'y the best. Mga kontrapanes, puta sobrang banges. Pero ngayon na mapset kasi nakakalungkot na makita si Sak na lulong na sa meth. Sak, nganong di man kamuundang? Ingon sa imong asawa, di daw kamukaon, maski lami ang sudan. Tignan nyo naman, mukha siyang sleep deprived. 37 pa lang yan, mukha ng 55 sa sobrang addict niya ni Sak. Kapag wala na siyang pag-shabs, puta sumisinghot ng crispy fry. Gago, crispy fry. Walang tulog, parang graveyard. Yung shift, nakakatulog siya ng 8 hours per week. 8 hours per week. Araw-araw yan may tama, lahat ng kamag-anak na bibuiset. Sa dalas niya na may tama, nawala na siya sa tamang pag-iisip. Ang tumigil hindi magawa, kaya naulul na sa kakabato. Hindi ka pa rin nadala, kahit nakulong ka na parang ako. Nang dahil sa Shabu mukha kang pasyente na abnormal. Nang dahil sa Shabu madalas affected yung performance. Nang dahil sa Shabu nasa baba ka na ng ranking. Nang dahil sa Shabu kaya natanggal ka sa uprising. Ay, shit.
Totoo ang mga story, kaya the truth hurts. Sana bigla ka ng ma-OD parang si Juice WRLD. Mala Allen Iverson daw magtrabaho. Mayabang to na artist. Mala Allen Iverson ka nga gago kasi ayaw mo mag-practice. Kahit maglagay ng bet, malabong ma-upset. You'll get manhandled kahit 1 month prep. Sak! Huwag ka na lang kaya bumatel kung hindi mo na trip. 2-day prep, pinagyayabang mo palagi. Tol, hindi yun astig. Oo, mahusay kang sumulat, kaso di mo batid. Walang silbi, magandang sulat kung hindi mo na spit. May punto. May punto. Ang lakas nun. Kung hindi mo na spit, pinagyayabang niya laging siya'y nag 2-day prep. Kaya sa kanya dismayado na rin yung in-check. Wala na daw pake kung win or lose, siya'y hindi na nag-care. Gago, ginawa mo na lang yung excuse para di mag-prepare. Kaya predictable ang gagawin mong bobo ka. Kasi repetitive yung strategy at formula. Sa round 1 and 2, malakas pa lyrics at bara niya. Kaso sa round 3 nito, biglang nagiging madrama na. Puta, nagiging madrama sa battle. Nauumay na yung audience sa lamya. Yung pagiging madrama sa battle, natutunan yun ni Poison sa kanya. Kaya medyo comedy. Pero pag ako umaksyon, paningin mo magdodobol. Kung mahilig ka sa drama, ma-experience mo tong horror. Yung mga madrama mong speech, puta sobrang cringy tol. Emosyonal na nagpipreach parang Jordan Peterson. I lost my dad 2 years ago, and I was broken and enraged. Para ko si Smagla sa amin cause I was going to a stage. Shut the fuck up! Pambugok at sobrang corny ng atake mo. Nakakalungkot kang panoorin parang Hachiko. Okay. Di ba respect the past to build the future? Linya niyang paugong. Pero Zach, bakit sa yung past parang di ka makamove on? You represent for Mindanao? Dami mong gimmicks. You always mind Danao. Lul! Mind your own business! Kung ire-represent mo yung Mindanao, dapat meron kang commitment. Kung ire-represent mo yung Mindanao, maging prepared ka at consistent. Kung ire-represent mo yung Mindanao, kung ire-represent mo yung Mindanao, dapat meron kang commitment. Kung ire-represent mo yung Mindanao, maging prepared ka at consistent. Kung ire-represent mo yung Mindanao, sak mag-focus ka. Kung ire-represent mo yung Mindanao, dapat sober ka. Tangina, sayang. Unang banat! Sayang kasi nawala si Zaki. Andun na eh. Momentum, nakuha na niya yung momentum. Andun na yung tangina. Zaki yan, yung stage presence niyan, kakaiba talaga. Nasubaybayan natin si Zaki sa Kumugan, 1 and 2, no? 1 and 2 ng Kumugan, tol. Nasubaybayan ko si Zaki, dun ko siya unang napanood. Then, rookie year niya sa Flip Top Ahon 12 against Don Pau. Tapos yun, isa buhay. Basta, lahat ng battles ni Zaki from Kumugan, 1 and 2, Flip Top, dito sa PSP, tangina, napanood ko yon at sobrang hanga talaga ako kay Zaki in terms of delivery kasi yung slant rhyme, putang ina, ang galing niya mag slant rhyme, tol. Sabi ko nga sa inyo sa lahat ng review ko kay Zaki, sobrang galing niya mag-deliver na kahit hindi magkaka-rhyme is kapag siya yung nag-deliver nun, magkaka-rhyme talaga, diba? Yung mga dahil sa slant rhyme niya, ang galing ang galing. Pero going back, syempre, we're talking about delivery at performance. Still, na kay Zaki pa rin yun dito. At yun yung pinakakailangan niya. Para sa akin, yung stage presence, yung performance, yung delivery, yun yung pinakakailangan niya ngayon. Kasi, sak maestro yan. Nonetheless, kung sabihin na natin malinis yung performance, parang ano na lang natin, i-set na lang natin na malinis yung performance ni Sak. Walang choke kasi yung mga past battles ni Sak Maestro sa Flip Top, diba? Puro choke siya doon. Pero i-set aside na natin muna yung choke. So, we're talking about malinis na performance ni Sak.
yung delivery, stage presence, performance, yung talagang pinakakailangan ni Zaki dito para matalo niya yung isang sak maestro, 'di ba? Kasi kapag naghalimaw yung sak, puta, yari na, 'di ba? So kailangan makapagpondo ng presence ng mga bara, ng mga punto si Zaki dito bago pa mangyari yung mga yon. Pero round 1 ni Zaki, andun pa rin yung punto. Kaso nga lang nawala ng konti, no? Nawala ng konti sa patapos na round yung nagkaroon ng stutter si Zaki, pero ano pa rin yun, minimal lang naman yun, minimal. Punto, ang ganda ng ang ganda ng pinupunto ni Zaki dito. So malakas pa rin yung round 1. So it depends on Sak Maestro kung paano niya babaliktarin yung battle na yun, yung round 1 na yun. Pero so far hindi biro, hindi mahina yung round 1 ni Zaki. Malakas yon. So tignan natin Sak Maestro. Sak Maestro! Let's go! Nagsashabu daw ako kesyo. Kaya sumama aking talento. Dahil sa shabu nagkaroon na Sak Maestro. Real shit. Ako pa rin yun. Anong 2 days prep? Baka 2 years prep to. Okay. Sabing, sadyang nakakatawa ang bloopers till the shit happens to you. And dreams wouldn't come true kung humit-hit ako ng zagu. O no need na magshabu pagkat hindi to TIU, kailan may di tinutulugan ng sak dito sa Cebu. It's my people, so what up Cebu? What? Malagubat ba yung climate? Cool, calm, collective na tauhan ba yung primate? React accordingly. Para dayuhan di ma-irate. Put your phones on silent and you put your pussy up on vibrate. Violate this bitch. Hands flat. Now let's brawl. Gusto mo stand up lang? Wanna take down so quick sprawls? He's got height. This bitch tall. My fat wide. Thin small. His punchlines, I hit y'all like one size. It fits all. Wala? Fuck that angle shit! Wala angle-angle, papisot na! Tough guy with big balls, may six-pack yung body. Kung tadjakal kita sa bayag, meron bang six-pack yung ari? Mixed martial artist daw yung schemes at kunwari, merong Steve Mazzagati, pati Big John McCarthy. If he dies, ako'y Mario Yamasaki. Yung punchlines unnecessary, I drop bombs on Nagasaki at apakan ko yung skull hanggang burog at sobrang bloody tila. Ayaw bang mag-start nitong wasak kong Kawasaki? Tangina mo. Tangina, kinilabutan ako dun sa bara na yun. Gagit. Kinilabutan ako dun, guys. Tumayo yung balahibo ko dun. Ang tindi nun. King ina nun. Ulit. Ibang klase yun, tol. Ibang klase yun. Steve Mazzagati, pati Big John McCarthy. If he dies, ako'y Mario Yamasaki. Yung punchlines unnecessary, I drop bombs on Nagasaki at apakan ko yung skull hanggang burog at sobrang bloody tila. Ayaw bang mag-start nitong wasak kong Kawasaki? Utang ina mo. Grabe. Hindi ko ina-expect na na magtutuloy-tuloy yung rhyming, no? Ina, sarap ang sarap pakinggan nung ganong multis ni Sak. Real talk, kinilabutan ako dun sa na yun, sa multis na yun, sa rhymings na yun. Putragis na. Speechless, guys. Speechless. Ang lakas nun. Wasak
At si Boss P pa nagsabi, maladay na white yung setup. Kala ko ba't may UFC? Ba't may UFC banana ketchup? At for the right price, aking hitman lang magre-race back. Magmumukha itong Jupiter pag nilagyan niya ito ng red dot, so headshot. Woohoo! Worth mo. Magmumukha tong Jupiter kapag nilagyan ng red spot. Shit! At for the right price, aking hitman lang magre-race back. Magmumukha itong Jupiter pag nilagyan niya ito ng red dot, so headshot. Yung worth mo, 140 pesos. The best shooter from Cebu alias Dondon Ontiveros. Oh my. Oh my. Tangin ng reference yan. Ang lupit nun. That's a headshot. Yung worth mo, 140 pesos. The best shooter from Cebu alias Dondon Ontiveros. Best shooter in Cebu alias Dondon. Tangin ang lupit nun. Sa mga di nakakilala kay Dondon Hontiveros po, the Cebuano hotshot. Sobrang ganda ng form nun, no? Sa PBA. Sobrang ganda ng shooting form niya. At isa yun sa mga iniidolo ko rin sa 3 points. Solid, solid. What? What? Bars lang! Dondon Ontiveros at literal na off the top, bunbunan nagka-exhaust. Yung dugo, parang coke. Pag hinulugan mo ng Mentos. Fuck! 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 Yung dugo, parang coke. Pag hinulugan mo ng Mentos. Fuck! 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 Diba? Diba rekta-rekta na diffuse na aking methods? Rekta-rekta, na-diffuse lang yan ng methods. Methods? Na-diffuse lang yan ng methods. Sa bit-bit niyang patibong. Kasi nakadikit sa kanya, naong yung mala Squidward mong ilong. Gusto mo niyang ipa-alter? May dala akong nail cutter. Bawasan natin konti, tas donate natin kay Acer. Pero seryoso mga brother. It's time to flip the switches. There's a big elephant in the room. I-address natin yung sickness kasi pag malaki yung ilong, alam mo na yung interest. All you do is stick your nose on other people's business. Pakialam merong fucking snitches. Can't mind your own shit. Life is short, bitch. Just ride your own dick. And this child won't grow quick. Cause you're a fucking nosy hoe. Puro lies pang inispit. Nagmukhang Pinocchio. Oh, 2-bar setup. Mod flow, basic lang na sistema. Basic ka. 2-bar setup, mod flow, basic na sistema. Kulang yung 2 lines sa mala. Kisis mag-ekskema. Rekta mo na plema, naging safe na pang protekta. Mabenta noon, pero ngayon, parang face shield, walang kwenta. Putang ina. Oh! Tapos na ni... Actually ako, nag-aantay na lang ako ng isang bara na solid. At dinapos na ni Sak yun doon sa... Parang face shield, wala nang kwenta. Malakas dati, wala nang kwenta. Solid din. Tinapos na ninisak doon. Doon pa lang eh. 'Di ba? Don't get me wrong, malakas yung scheme niyan. Nakinalibutan ako doon kanina, yung about dun sa Kawasaki. Malakas 'yon. Pero hindi niya yung bara na 'yon, hindi 'yon ano, parang hindi pa 'yon hindi pa niya natalo yung buong round ni Zaki kasi hindi naman naging mahina yung round 1 ni Zaki. Malakas yun. So, siguro mga 1/2 or kalahati ng round ni Zaki na nabura doon sa performance ni Zak doon about doon sa Kawasaki na wasak kong Kawasaki. Malakas yun. Pero hindi pa rin yan natatalo. So, yun. Nakinig ako. Yung Squidward, yung ilong mo na Squidward, diba? Mala Squidward na ilong, ganun pala. So, ayun. Tapos, nagantay ako ng isang linya na solid. Tapos, yun. Tinapos na ni Sak Maestro yung malakas dati. Tapos, biglang humina na parang face shield, no? Na wala nang kwenta. Tangina. Lakas nun. Simple, pero ang lakas nun. Rekta mo na play. Kulang yung 2 lines sa mala. Kisis mag-ekskema. Rekta mo na plema, naging safe na pang protekta.
Mabenta noon, pero ngayon, parang face shield, walang kwenta. Oh! Duwa-duwa ka linya, pero creative yung mga pyesa. Di pa puro yung sangkap. Ika'y nagutuman sarap, pero puro usok yung nalanghap. Sa sunugan sa kumo, sila napasubot gumagat. Karir mo ay nagdinuray dahil sa luto, umangat. Sa YouTube, tumatak. He won the biggest prize. But the cheap... Gabi. Punto ni Sak dito. Iniiwan na niya, no? Iniiwan na niya yung performance ni Zaki sa round 1. Subot gumagat. Karir mo ay nagdinuray dahil sa luto, umangat. Sa YouTube, tumatak. He won the biggest prize. But they cheated the speed test with the cheapest ride to Boss Fevers. Strap your seat best, let the genius drive. I put this PSP in gear, going PS5. Oh, dahil sa business side, usapang business side, pwede na itong empleyado. At yung di maka-afford ng tickets, magreklamo kayo sa hurado. Yung puro bago ang nasa itablado at si Zaki yung panalo, masasabi ko, garantisado. Yung next event nyo, walang tao. Next event nyo, walang tao. Imamarket nyo itong gago. Wala naman yan sa bigat ng bara. Wala sa alaman lang yung pitakat, wala sa dami na nakakakilala. Wala sa mga sulat at talata pagkat ang bilang ng makatay, nasusukat mo sa kalidad ng kanyang paghahanga. O nabawasan man yung naniwala. Nabawasan man yung naniwala dahil sa static evolution. High level na yung production, pati yung graphic resolution. Pero pag ako nag-execute, yung classic elocution will be headed to a new direction. Naging public execution. Just to Eric Riamuson, na resurrect yung enterprise. Si Lazarus, bumangon na ulit, nag-extra rice. Second chance to get it right. Yeah, I don't rep that gangsta life, but I'm here to take another shot na parang against the light. Pinaslang sa edge ng knife. Pinaslang sa edge ng knife. Ako yung disenyo at nagpandaya. Ako si Shogun na makuza, tinitest ng bato sayap. Kita nyo sa pangalan, sino yung best na samurai? After saksak, all that's left ay yung maestro lang and I. Walang error at sablay. Ang bilis naghiwalay ng... King, inang lupit nun. Saksak, maestro and I. Tang ina. Ang inang yan. Ang lakas nun, tol. Tang inang yan. Ang lakas nun. Ang ganda nung bara na yun, no? Yung after ng sak-sak, ang matitira lang is yung maestro and I. Woo! Tain na solid nun, pre. Solid nun. Ulo mong mainit sa malamig mo na bangkay at kaya ako pinugutan para di na umaray. Mahirap kasi sak-sak. Kita nyo sa pangalan, sino yung best na samurai? After sak-sak, all that's left ay yung maestro lang and I. Walang error at sablay. Ang bilis naghiwalay ng ulo mong mainit sa malamig mo na bangkay at kaya ako pinugutan para di na umaray. Mahirap kasi ang buhay kaya madali kang namatay. Round 2, Zaki! Let's go! Tang ina, nan liit yung sulat ni Zaki sa round 1, no? Ang lakas nun. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman mahina yung performance ni Zaki. Malakas yun, solid yun. Yung lagi ko sinasabi kapag nire-review ko si Zaki, yung pagiging, yung kung paano siya mag-deliver, kung paano siya mag-perform, kung paano niya, yung mga execution niya sa mga bara, yung slant rhyme niya, kung paano niya gamitin yung style niya, yung slant rhyme, sobrang effective nun. Hindi naging mahina yung round 1 niya. Kaya pero gaya ng sabi ko sa inyo kanina, kailangan makapagpondo si Zaki ng mga points ng bara, ng performance, kasi if makapag-perform ng maayos si Sak Maestro, which is nangyari nga sa round 1, mahirap yun. So round 1,
tangina 10-8 yun. Sobrang nanliit yung round 1 ni Zaki dun sa round 1 ni Sak Maestro. Kasi dun pa lang sa may wasak kong Kawasaki, puta, parang half na ng round 1 ni Zaki, nabura na dun eh. Tapos after nun, pagpasok ng second half ni Sak Maestro, andun pa yan, nakasalansan yung mga iba't ibang mga bara, yung iba't ibang mga angulo, yung iba't ibang multis. Ang sarap niyang pakinggan. Grabe yung rhyming skills, rhyming schemes. Solido na performance para kay Sak Maestro. Ito na ata yung pinakamalakas na round 1 na narinig ko kay Sak sa mga past battles niya dun sa flip top sa kay laban niya sa Isabuhay 2023 kay Acer, kay Shernan, 'di ba? Ito na yung pinakamalakas na round 1 niya. Inang yan. Ang lakas na ito, men. Ang lakas nun. Real talk, kinilabutan ako dun sa linya niya na wasak kong Kawasaki. Ang ina, tumayo yung balahibo ko dun sa sobrang tindi nun. Ang lakas nun. So, 10-8, Sak Maestro. Hindi naman sila nagkakalayo ng style. Parehas naman sila ng style. Para sa akin lang naman. So, hindi ako mahihirapan kung paano i-dissect yung pinagkaiba ng dalawa. Kasi kung paano sila umatake, halos the same eh. Kaya, nakitang-kita na lamang si Sak Maestro sa in terms of performance din eh, lumamang din talaga si Sak Maestro doon. Pero haymakers, multis, tangina, lupit nun. Bara, mas mabigat pa yung mga punto ni Sak Maestro doon. Kaya Sak Maestro 10-8. Tangina, naghanda. Pero ako pa rin yung mas delikado. Sa sobrang husay ko, napabalik ko yung Sak Maestrong preparado! Tangina nga ba ng oras? Nakakabwisit! Ganyan siya kasi yung immortal daw, hindi takot sa time limit. Pero ang pangit ng ideya. Kasi ang tunay na immortal, hindi natatakot sa pideya. Tanginan to, ang tanda na, sarap i-big slap. Naganda sa PSP pero nagkakalat sa flip top. Oh, mahiya ka naman kay Arik kahit konti. Panay call out siya kay Looney. Pero wala siyang nalinlang. Bagsak na karir niyan. Mga kalaban nga na rookie di na kayang ma-withstand. Kaya di ka pinatulan ni Looney na parang si Lip Clam. Wala ka na sa posisyon mag-demand ng kalaban. Wak yung recent performance kaya sira na pangalan. Tapos si Looney lang daw ang iyahang ganahan. Pero si Looney sa kanya hindi man lang maganahan. Kahit pagsama ng goons, massacre. Baklang may galit kay Loons, Sasa girl. Gago. Panis ka. Okay, sa mga hindi nakakaalam, hindi ko naman, parang hindi naman galit, no? Hindi naman ata galit si Sasa Girl kay Looney. Parang dinefend lang niya yung sarili niya. Kasi, nabanggit ni Loons kasi yung kanta ni Sasa Girl dun sa, diba naglabas ng album si Loons? May kanta si Loons na Tugmang Preso. Pakinggan nyo yun kung hindi nyo pa napapakinggan. Ako kasi ilang beses ko na napakinggan. Tapos, may kanta rin si Sasa Girl na Maria Huwaga. Maria Huwaga ba yun? Di ko matandaan kung ano. Yung basta, parang ganun yung title ko. Kung mali ako, correct nyo na lang ako sa comment section. Pero kung tama ako, that's it. So, yun. Nabanggit lang ni Loons yung sa kanta niya na Tugmang Preso, yung kanta ni Sasa Girl na Maria Huwaga. Yun, na tapos sumagot si Sasa Girl doon, pero hindi ko naman, parang hindi naman siya galit, no? Not sure kung galit ba siya or hindi, pero sa point of view ko, parang hindi naman siya galit. Parang ano lang, nag-explain lang siya ng side niya, no? Yun lang. So, yun yung ginagawang angulo ni Zaki ngayon dito at nagets yun ng karamihan. Baklang may galit kay Loons, Sasa Girl!
Panis ka kay Looney, wag kang stupid, tol. Kasi si Looney may US store habang si Sakay nahuli ng UMI score. Ilang taong naghabol kay Marlon tong maestro. Hanggang ngayon, Sak, di niya na kailangan humarap sa maestro. Aral na yun! Ako'y mainit na ngayon parang melagnat, kaya hindi na uubra yung mga piyesang wak para tong General Bato de la Rosa versus Bretman Rock! Bading yun, di mo kilala? Oo. Original daw ang style. Perfecto ang strategy. Feeling one of a kind, pero Eminem wannabe. Favorite niyang kanta ni Eminem? Lo Yourself. Si Hansel Sweaty, siya lang ang kumakadyot tapos yung hands niya steady. Minasage ang edits, pinagjakulan yung picture ni Mama Mary. Go. Yung 8 Mile ni Eminem, 1 million times ni rewatch. Sa lahat ng album ni Eminem, paborito niya yung Relapse. Lulong sa usok ng bato, luto na utak ng abno, kaya sa battle niya, panay na lang siya buhat ng bangko. Kasi siya daw ang dahilan, kaya may pakusganay. Yung event ay inangkin, kala mo siya nag-organize. Sak, seryoso na tanong. Kung ikaw nga dahilan, kaya may pakusganay, so ano naman ngayon? Tamod niya daw si Tats at Marshall. Mahiyakan ako. Kaya pala choker si Tats at Marshall, ha? Kasi mana sa'yo! Tas ang dami pang alam. Tamod niya daw si GL, si J-Block, si Lil Stroke. Tangina, lahat na lang! Tamod mo rin si Lil Strokes? Diyan ako hindi sang-ayon. Paano mo naging anak si Lil Strokes? Kinantot mo si Whitney Tyson? Yung mga tao na uumay sa mga claims mong epic, pumalpak ka na sa buhay, di na maintain work ethic, tapos sa lahat na lang ng bagay gusto mong i-take yung credit. You're all talk, madalas nagpapanggap na dope MC. Yung pagyayabang sa battle ay nagagawa mo flawlessly, pero bumaba lalo ang value kasi tandaan mo talk is cheap. Madalas napapansin, panay pabida ang gago. Ayaw daw nyo ng fame, pero pasikat masyado. Dating humble, naging maere to paglaon. Feeling relevant na gustong maging center of attraction. Sarap bigyan ng kombot sa pak. Kasi yung pagkabobos agad, ayaw na daw bumatel, pero pag binigyan ng battle, umuoo agad. Tangina, saksakan ka ng yabang. Kung feeling mo wala ka nang dapat patunayan, ba't ka pa tumatanggap ng laban? Napakasinungaling nitong dirtbag. Ayaw daw ng atensyon, pero attention seeker, parang babaeng panay thirst trap. Puro call out, panay self-proclaim, walang lyrics to na quality. Kaya mas lalo lang lumilitaw yung narcissistic personality. Ito'y real talk lahat, kaya mas sumakit. Mag-kneel ka na sak sa paa, humalik. Kung atensyon ay hindi mo hangad, ba't nandito ka pa? Magretiro ka na at huwag ka na bumalik. Round 2, sak, maestro! Okay. Shortcut. Round 2 ni Zaki, hindi pa rin yun enough. Kinumpare ko lang, no? Kinumpare ko lang yung round 1 ni Sak Maestro sa round 2 ni Zaki. And masasabi ko na hindi pa rin naging enough yung performance ni Zaki sa round 2 para pumantay dun sa performance ni Sak sa round 1. Kumbaga, yung round 1 and 2 ni Zaki, same story. Parehas ng same story, same approach, same haymakers count, punches counts, performance, delivery, basta overall kaparehas lang yung round 1 and 2 ni Zaki. Hindi nagkaroon ng pagtaas ng level
no? To be honest, nagantay rin ako ng isang suntok na galing kay Zaki na masasabi natin na naging effective, no? Nagantay ako ng ganun. Pero from start to finish, may mga effective lines pero hindi siya ganun kabigat, no? Nagpe-pay off pero hindi ganun kalakas yung punto. 'Di ba? Unlike kay Sak Maestro kanina na setup, suntok, setup, suntok. Mas malakas kasi yung yung naging returns ni Sak Maestro sa round 1. So, para sa akin, 1 and 2 ni Zaki, hindi pa rin yung ganun kalakas sa pinakitang round 1 ni Sak Maestro. Tapos ngayon, magpe-perform pa si Sak Maestro ng round 2 niya. Tignan natin kung anong klaseng round 2 yung ipapakita ni Sak Maestro. Pero so far, consistency si Zaki sa 1 and 2, same approach, hindi nag-iba. No? Kung ano yung pinakita ni Zaki sa round 1, yun din yung pinakita niya sa round 2. Nagantay ako ng malakas na haymaker para kahit papano magkaroon ng switch ng energy, tumaas yung energy, pero hindi natin narinig yun. So, tignan natin, si Sak Maestro, ang kailangan niyang gawin is ma-maintain niya yung round 1 niya. Pero kung hindi, tignan natin. Let's go! Tiro ka na, huwag ka na bumalik. Sabi niya kay Don Pao, wala akong pake kung gangster siya sa streets nila. Pag ako na ang kalaban, ang labas ay biktima. Napansin niyo ba ang estilo na kanyang dala? Ginagawa niya pasigaw ang lahat ng letrang A. Sige kag nga. Oh, tunog change song pumalya. Nga! 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 Bitch ass bitch! Ano, sabi niya, bigyan na ng combo. Puno ka lang back up sa laptop, sa flash, shut the fuck up! Bubog sarado yung letter A. May asin ba yung energy? Anong tawag dyan? AAA? Assault and battery? Nagtunog kang wannabe. Baka bigkas ng chocolate! Para kang si Mystical, shake your ass and watch yourself. You know it. Mr. Chocolate, pinapat kay Hansel Von. Isa ni high school Mystical, alias Zac Efron. Bigyan ng gold bars para magkampiyon. The next Pinoy Pawn Star. Dun sa black.com. Oh, gago. Sa bombong, pakinggan nyo itong nakapikit. Parang pinaghalong binignit, pansit palabok, ug purigit. Pinagas kay kamuspit. Siyahanay mo sa legit. Kung battle by dikit, porket delivery mo, pilit. Ba? Anak ka pala ng Ulit. Pinagas kay kamuspit. Siyahanay mo sa legit. Kung battle by dikit, porket delivery mo, pilit. Ba? Anak ka pala ng biik? Anak ka ng biik? Pero dili ka proud. Bisaya man ka bay. Pero may Bisaya sa Israelina sa imuhang rounds. Pero binisaya na daw kay Bisaya ang crowd. Kapag pasikat ras Bisaya, walang bisa yang Tagawg. Eh dili man ka hawd. Tanawag ipang paningot. Boss Phoebus, anong alam mong Bisaya? Bilat, yawa, iyot. Ano na tayo? Bilat, yawa, o iyot. Bisan pagkasabot para sa kuha kay pisot. Wala ka pa rin sinabi kay di yun kakalitok. Oh, pasigin nyo na pisot. Pasigin nyo na pisot. O dapat trilingual ka maning ka. Pariha lang balila, Mista Left, yung karinsita. Pumunta ka dito at binaliit mo itong isla. Kasya yung buong Manila sa loob ng Minglanilla. I live here. Smart. Mga Bisaya bars, no? Hindi natin intindihan yon. Minglanilla. Oh, sindihan mo yung pipa. Doon sa bong din, I'll reveal yame. Police record pero hindi ka. Gangster Wiz Kalinga. Iglesia ni Kim Cho. Sa pagbenta ng sativa, ibig sabihin nun, chinita, ang liit kasi ng kita. Oh, you get bodied in a single round na parang salbabida.
Kung sa crowd ni mo makita kung sa mutatak ako ang linya. Mugawas pagkasadista, kinumo tirabinta, sa kabingga makasikmag kagkigwang murag miss. Diba? Sa crowd mo yun makikita, di ba? Ayaw astag si Kinsa. O nakigngabil sa ngabil. Ano, matalas ba yung fangs? Tago sa labi ni Avril? Anong sagpangan na, boss? Sagpangan na! Sagpangan na, dili man pangil sa pangil. Para kay Sak ang PSP, kay Paping sa puzzle. Oo, Paping sa puzzle. Maunang balik-balik ang anggel. Wala na ba ang brand new? Parang deja vu. Ako nag-everyday shabu. Balik-balik shabu. Everyday shabu, all I can say is fuck you. Oh, kahit gayahin mo Sak Maestro, di tayo magkapareho parang mga mata lang ni John Leo. Shoutout John Leo, Rapolo. Aminin mo matindi, isa ako sa nag-arkitekto, nag-influensya at bumuo. Pero hindi ka pa kumpleto, oy Khabib Nurmagomedov at Fedor Emelianenko. Mayweather, Lomachenko, Manny Pacquiao at Canelo. Oh, nagpalit kulay at disenyo. Mga copycat reptilians, nag-astang chameleons para lamang mag-chameleons. Anong battle rap experience? Nagbabara na comedians? At tear apart is Kevin Hart na parang si Cat Williams. Oh, mga online... Di ko muna. Mga online wax civilians, nagkalat ba ako ng bakterya? Wala akong social media. Ako nag-focus sa pamilya. Di ba ako pasok sa inyong criteria? But I'm just here to get the paper. Di ko kailangan pa ng validation from motherfucking strangers. Pare, yung 1 million necessary, I think I speak for everybody na yung monetary value is simply viewed as extra money. Yung battle rap, temporary. Itong business, secondary. Pero di ko kailangan maging champion para maging legendary. Legendary. Hatred mo ay momentary. So, retiro ka na nga. Retiro ka na nga. Habang tumatag ka, lumalala. Mga performance mo, sagwa. Oh, sorry na sa nagawa. Pero kahit di ako magburara, ano ma-resulta nitong battle, ikaw lang yung may mapapala. Oh, halatang tuwang-tuwa. Sa YouTube channel ng Zaki. Okay, ang haba ng round ni Sak dito, ah. Haba ng round niya. He moves. May Sak Maestro sa video title, pinakamadaming views. Automatic level up! That's why you can't refuse, because you have everything to gain, plus you got nothing to lose. Step inside my shoes. Di ako pwedeng magkalat. Wala din ako excuse, di din pwede yung sapat. Ganun talaga pag-alamat, pero igagapan ko lahat. Dandang aakyat hanggang yung sex ang makatapat. Lala pa. 6 ay makatapat. Di ba? Wala yung angle, simple lang harap. Today prep, simple lang harap. But you should write these words down. Pag-usapan natin tunay na Zaki dun sa aking third round. Round 3, Zaki! Okay, so highlights na lang, tsaka overall na lang. Siyempre, pinaka-highlights sa round 2 ni Sak Maestro yung paggamit niya ng mga Bisaya na linya. Sabi ko nga sa inyo, marami na tayong na-review na battle sa flip top na may mga lines na na mga Bisaya, and ito, consistent kong sasabihin sa inyo na syempre hindi ko naintindihan yon, so even naging malakas yun sa crowd, syempre naintindihan nila yon, hindi pa rin natin kayang iskuran yung mga ganong klaseng linya kasi hindi nga natin maintindihan. Ano yun? Iskuran natin kahit di natin naintindihan, di ba? Parang ang pangit naman nun. Para sa akin, no? Ayokong mag-base sa crowd about dun sa reaction nila dun sa mga Bisaya na linya kasi, 'di ba? Baka
malakas yun para sa kanila, baka mahina naman yun kung ita-translate at maintindihan ko, 'di ba? Ayokong ano lang, para fair lang and para safe lang. Ang ginagawa natin sa mga ganong klaseng mga linya is siniset aside lang natin. Hindi natin dinidisregard, no? Kasi kapag sinabi natin disregard, parang inaano na lang natin yun eh. Hindi natin kinakount or hindi natin parang ang tawag dito, kina-cancel out natin. Parang kina-cancel out natin yun. Tayo naman, sineset aside lang natin na dito ka lang, no? Average ka, hindi ka minus, hindi ka plus factor. Ganon lang yun sa akin. So, in short, yung mga ika-count lang natin dito, syempre yung mga naintindihan natin na bara. And for me, mas malakas yung round 1 ni Sak Maestro compared dito sa round 2. Siguro kung yung round 2 ni Sak Maestro is purong mga Tagalog or katulad nung sa round 1 niya, possible na siguro pantay yon. Pero dahil nga may mga lines na Bisaya na hindi natin naintindihan, yun yung pinaka naging highlights eh. Yun yung pinaka naging highlights kasi ang dami niyang linya na Bisaya doon na hindi natin naintindihan, hindi natin na-get. So, set aside natin yun. At ang ika-count lang natin dito is yung mga okay na mga bara. So, yun. Para sa akin, kukumpara ko yung 1 and 2 ni Sak Maestro, powerful pa rin, superb pa rin yung round 1 niya compare sa round 2 niya. Yun lang naman yung naging yun naman yung naging difference eh. Mas naging angat lang yung yung performance ni Sak Maestro sa round 1 kasi mas naintindihan natin yon kasi Tagalog, may mga English pero okay naman, understandable naman yon. Pero pagdating kasi sa round 2, andun pa rin naman, may mga English pa rin which is understandable pa rin naman yun, pero sobrang na-stretch kasi yung Bisaya na lengguwahe kaya hindi natin kayang iskuran yung mga ganong klaseng battle na hindi naman natin naiintindihan. So yun, kung against kayo doon sa sinabi ko, wala akong magagawa, pero yun kasi yung point of view ko, no? Kung ganun ako mag-judge ng mga battle na gumagamit sila ng iba't ibang or Bisaya na linya, hindi natin sila kinakount, sineset aside natin sila. So ayun, 9-8 pa rin naman. Mas malakas yung round 1, yun lang masasabi ko ni Sak Maestro. So 10 and 9, 19 points for Sak Maestro, 10 yung 10 yung round 1 talaga at 9 points naman dito. Andito pa rin naman yung power, andito pa rin naman yung performance at energy ni Sak Maestro eh. Ang nangyari lang, ang pinaka naging difference lang talaga is yung about dun sa paggamit niya ng Bisaya na language na hindi natin masyado intindihan. Kay Zaki, consistent 1 and 2. Pero kay Sak pa rin yung round 2. Okay? So 16 to 19, 8-8 para kay Zaki. Tapos 10-9 naman para kay Sak Maestro. So 19 to 16, rounds 1 and 2, Sak Maestro na yon. Pero round 3, let's go. Let's go! Yo! Hoy! Ang kulit na netong pumupunta pa doon. Ang kulit na netong user. Ngayong gabi, ikaw yung uuwi na loser. Dalawa daw sila magtatapat ni Sixth Street. Tang-inan to. Bahog ba? Yo. Ulit mo no? Tong astang bigatin, aking gagawin pastime. Yung panga ni Hansel, parang panga ni Quagmire. Feeling famous siya worldwide. Greatest of all time, porket square kanyang jawline. Kung ganyan yung panga ko, tsak mahahasel talaga. Sa kakahigop niya sa tutor, nagkamasel panga niya. Tapos kinumpara pa sarili niya kay John Jones. Masyadong high. Gago, di kasi John Jones, ikaw si Ferguson na out of prime. Okay. Baka yabangan mo pa ako ng pathetic na pag-iing. John Jones, UFC heavyweight champ. Tapos
Ferguson na wala na sa prime. Si Tony Ferguson naman na yun nga, totoo naman yung sinabi ni Saki na wala na sa prime. Isa yun sa mga magagaling na lightweight sa lightweight division, si Tony Ferguson, pero nawala na nga siya sa prime at nagtatatalo na siya, no? So yun, hindi nga natuloy yung laban nila ni Khabib kung kilala niyo si Khabib na champ sa lightweight na nag-retire ng 29-0. Dapat maglalaban sila noon. Yun yung pinaka inaabangan sa battle nung laban na sa UFC nung mga panahon na yun, pero hindi na matuloy-tuloy. Yun lang. Siningit ko lang kasi John Jones tapos Tony Ferguson. Okay. Prime! Baka yabangan mo pa ako ng pathetic na pag-i-English mo. Talagang gagaling ka mag-English pag 10 years na sa BPO. Di mo ako madadaan sa English mo, wag kang umaastang astig. Magpasalamat ka sa TL mo, pinayagan ka mag-leave. Baog ba? Ang tunay daw na immortal hindi takot sa time limit. Ganyan siya kalakas. Napakatapang mag-angas. Natatakot lang si Zack kapag kinap ka pa ng caps. Tangina, immortal kang leche ka? Lul! Immoral pa pwede pa! Kaya maghanda ka ng madedo pagkat wala na akong mercy toll. Di mo kakayanin yung pressure parang Titan submersible. Ayaw niya daw ng personalan kasi hindi daw matimbang. Panira daw yan sa larangan kaya hindi niya natrip yan. Hindi niya daw gusto mandamay sa mga palitan na verbal. Kung ayaw mo ng personalan, doon ka sa liga ni Shernan. Okay. Okay, sa liga ni Shernan, ayaw ng personalan. So sa pulo, may rule si Shernan doon na bawal nga ma-personal. So battle lang sa inyo lang, sa inyong dalawa lang, no? So, patalinuhan talaga yon para sa akin. Kasi, syempre, mga angles about sa kalaban mo lang talaga yung kailangan mong pukpukin. Pukpukin mo yung sarili mo na, pigain mo yung sarili mo na kung ano pa yung makikita mo sa kalaban mo. Diba? Yun yung rules ni Shernan sa pulo na bawal mandamay. Diba? So, limitado lang talaga yung mga angulo. At para sa akin, okay din yun kasi mahasa talaga na more on direct punches lang talaga, 'di ba? Na hindi madadamay yung mga outside battle rap, 'di ba? 'Yun. Okay din 'yun. Nakaka-bad trip na tong junkie. Nung Vuelta Balentong, binulgar niyang ng babae daw si Husky. Sak, seryoso ba? Ayaw mo ng personalan, bachismoso ka. Yung mga chismis hindi daw pasok sa kanyang standard. Pero ang dami niyang chismis na alam. Nardwar! Pag ako nag-beast mode, wala nang friendly fire. Kung may nausong fake choke, si Zack may fake retire. Baka dahil sa stress at depression, kaya fucked up ang actions. Magre-retire siya ng Vuelta Balentong, magka-comeback sa ahon. Ako, marami ding sablay at palpak na performance. Pero success pag nag-comeback na parang George Foreman. Champion daw siya sa tunay na buhay tournament. Wow. Champion ka sa tunay na buhay tournament? How? Champion ka in real life? Yung mga idea mo tila pointless. Buong liga pati pamilya mo ang tingin sa'yo disappointment. Kaya ka nag-fail kasi mahina ka at dinahandle yung fame. Sa kakatira mo napasok sa jail, tas si Enigma pa nagbayad ng bail. Sinubukan kang tulungan ng uprising makabangon. Ang kaso puro lang self-sabotaging mga actions. Nagbibisyo ka palagi, yung career mo din na manage, ikaw mismo dahilan ng iyong downfall. Dating top tier. Karir niya nag-downhill, kaya nagdrama tong si Ligay. Dati tong top tier, ngayon madalas na teary-eyed. At rest in peace sa iyong AirPods. Yung mga promise mo sa kanya, wala ka bang balak na to pa rin? Na mayapa na siya't lahat, puta, nagsasabo ka pa rin?
Airmats mo nagsawa na sa kaka-remind. Naubos na yung patience na sa kakahintay. Masyadong nagpalamong ka sa mga desire. Ang tandaan mo, sak, sa buhay ay wala ng rewind. At alam kong mabuti kang ama. Madalas magsakripisyo kahit babad ka pa sa bisyo. Pero tingin mo, ano kayang reaction nun ni Miko pag nakita niyang nagkakalat ka rito? Kaya paano ka naging champion sa totoong buhay? Parang gago ka umasta! Naging klaro na huwad ka! Sa battle rap o totoong buhay, Hansel Cabo, talunan ka! Tos na? Uling banat! Sak, maestro! Let's... Okay, so yung round 3 ni Zaki, to be honest guys, nawalan na siya ng effectiveness. No? Hindi na rin ako. Kung yung round 1 and 2, may mga sumisingit pa na na mga haymaker 'di ba? May mga sumisingit pa na haymaker, na mga punchline. Pero pagdating sa round 2, may pasok pero ineffective na talaga siya. Nawala na talaga siya ng effectivity. Siguro parang kumbaga natabunan na, alam mo yon, nahirapan na umahon si Zaki sa naging performance ni Sak Maestro sa rounds 1 and 2 Ganon yung nakita ko. Kasi kung dikit pa yung battle, andun pa yung eagerness na tangina, kukunin ko yung round 3 para Pero para sa akin kung paano ko nakikita, kung paano ko napansin yung body language ni Zaki, nakitang-kita mo talaga na lakas ng Sak Maestro sa 1 and 2 Pero pa rin, spit pa rin siya, sports pa rin yung Zaki dito, in-spit niya yon. May mga angles pa rin si Zaki na okay, pero yun nga, naging ineffective pa rin talaga yon. Yung style, no? Yung style, yung delivery. Sabi ko nga sa inyo, inaabangan ko si Zaki sa performance at sa delivery, pero dito sa battle na to, naging ineffective yung style na dala niya laban kay Sak. Ganun kalakas yung Sak dito, ganun ka preparado yung Sak dito na sobrang anong gawin na kahit anong gawing performance ni Zaki is ineffective laban kay Sak. Yun yung nakikita ko. So yun. Overall, maganda naman yung pinakita ni Zaki, pero hindi yun enough para matalo ang isang Sak Maestro. Bigyan ko na to ng score. So 8-8-7 para kay Zaki. Pinakamahina niya yung round 3 kasi ineffective na talaga yung mga dala niyang bara. So yun, 8-8-7. So 23 points for sa Zaki, tama ba? 8-8-16 plus 7, so 23. Kay Sak Maestro naman meron ng 10 tsaka 9, so may 19 points, 'di ba? Konti na lang kaya nang tumable, 'di ba? Pero 4 points to tie. Pero di naman tayo nagbibigay ng ganoon. 6 points sa pinakamababa natin. Pero let's see. Malay mo, 'di ba? Let's see. Let's go! Kuya lang buwang na kabret. Nga! Okay, seryoso tayo. Tong huli kong round, dedicate ko sa aking kapatid. Pero bago ko ibigay yung mensahe at sana'y mabatid, ano bang unang naiisip nyo pagkatapos marinig na ang tunay niyang pangalan ay Zakwif Abdul Talib? Now, we're getting there. It gets darker, bro. Si Zakwif Abdul Talib, kakalabas lang ng asylum. Nagsiselebrate ng Christmas, kiningya si Bunga Baybum. Assalamualaikum, sabay, asatamanaygon. Assalamualaikum, asatamanaygon. Sa samgyup sa lilamon dayog hat salami baykon. Oh, sino kasi Karim Abdul Jabainum? Kasi naka-afford ng beef? Bigyan nyo ng floral wreath performing feats like moral priests. Bitch, call your chief. Go slaughter sheep. Pakisabi na, this Lord will, maka-afford ng beef. Bigyan ng floral wreath.
Because he performed these feats like moral priest, which call your chief, who slaughter sheep, pakisabi na this, Lord will priest on y'all MCs from more beats, then I get more fat and more beats, sa maestro immortal beats. Ikaw, wet vagina. Kumaagat sa mga burat hanggang magmukang headless hydra. May fresh saliva, thread inspired lang sa net like web designer, sigig Bisaya, pero kusuke ka mang libak ka made Misaya. Oh, ito ba yung sultan sa next empire? Mukhang princess to. Sabi niya, I lip cam. Bla 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 bla. May bla 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 bla. May solusyon sa isip ko. Tapunan natin ng Granada kanyang shop na mag-boom yung business nyo. That's some sick shits, bro. Patok sa takilya. Kaya pala dati niyang pangalan ay Ransom Padilla. Si Ransom Padilla, nag-Anton na diva. Kung mag-action sa mista, nagpalubot kay Carmina. Oh, baka iniisip, seryosa, baka iniisip niyo mga linya, walang connection na sobrang random. Balikan natin, Zakwif Abdul Talib from Moro Beats, nagagranada pag walang ransom. Oh, sobrang stereotype ba ng anthem? Sa tawagin mo akong Methodist, pag ako ang gumagawa, tatawagin niyo akong prejudice? Para siya ay katakutan, nag-aasta siyang extremist, pero ma-o-offend pag nilabel kayong terrorist. Double standards. Ano ka, counter-therapist? Ex-military o private army? Guerrilla na haram o gorilla na harambe? May IED pa sa iyong body, detonate parang Iraqi. Kung nag-arrange ka ng kamikaze, ibahin mo kami Zaki. Kasi smooth. Shit. Body detonate parang Iraqi. Kung nag-arrange ka ng kamikaze, ibahin mo kami Zaki. Kasi yung smooth. Kasi yung Gaddafi Janjalani, sa'yo naging Gaddafi Duck. Yung Moro Islamic Liberation Front sa'yo, naging Mom I'd like to fuck. O parang sinabi nyo lang na Harden yung last name ni Al James. Ibig sabihin nun, you keep giving your people a bad name. What a big fucking shame. Nag-aasta ang sanggano. Balita na doon sa Cotabato, abot mo na yung kota ng bato. Nakaapat na mo. Di ba ako nakaabot sa Tondo, pero at least napunta na ako ng Marawi, pati mama sa Pano. Real shit, yung naanan ako sugbo. Katong akrog, apo, sige pang fratwar. Pwede ka manigarilyos, sulus, ayala, itong buhay pa po si Jaguar. Oh, 12L, kung sa labangon ni iplastar. Kung mag-spit og Allahu Akbar, pakanog lechon gikan karkar. Yun ang double standards. Ang dami mong babaeng minumura. Yung nanay at ate daw nilang seta, mga pokpok daw at puta. Kapastusan ba'y di masikmura? Puro kababuyan na sinuka. Parang hinilang pahalang yang halal mo na bituka. Usapang sibik at kultura. Di ba Kristyanismo galing sa Espanya? Pero may Muslim city dun sa Spain. Ang pangalan ay Granada. I-google nyo yung Granada. Doon nyo makikita yung Alhambra. Pasabog lang kasi yung kinikilala kay idol si Osama. Double standards, doble kara. Alam mo ba saan galing yung Kaaba? Parang ang buaya pag naikutsara pero di nagpa-fasting pag may puwasa. Oh, memorize kanya mga bara pero wala na sa ala-ala mga words ni Ana. Dami ng babaeng binababoy pero sa mga Muslim gusto dagan o asawa. Double standards pati panlasa. Nag-pork sa fast food chain. Face ni Andrew Tate, yung heart sa Saddam Hussein. You wanna break the mold in a brand new way? Gusto mag-Muhammad Ali, but for that cash, used clay? Oh, when the prison failed, all the ships had sailed, tanging mga Kristiyano mo na tropa lang ang nag-risk ng tail. Binigyan ka ng pang-bond. He got released from jail, literal na Muslim na nagpa-Christian bail. Yun yung ransom on a different scale. Oh, ako, anak ako kuyamot, ikan probinsya. Pero kung ako na ay nakulong, tanging tumulong sa akin aking pamilya. Aking pamilya, hindi si Enigma. Kaya huwag kayong makastang akata sa liga na nagmatirang mayaman para yung mayaman ay matira. Oh, sige, i-hostage nyo tong liga. At pag na-achieve na yung wealth,
invest sa Metal Gear. Hanggang yung skin maging stealth. All this evil we felt, diba? To see for yourselves. May suicide bomber is gonna see for himself. At yung theme, lose yourself. Remember them? Use yourself. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a life, jai-ho. Parang black and white show. Pero hindi ako colorblind. Puti man kayong dapat maging the humankind. Kaya, alhamdulillah, Rabdilay lamina, halis watirami, wamahabati, lejami, ay wati al-muslimina. Diba? Arabic na mga linya. Aking pinagpraktisan. Hindi man na perfecto, pero hindi rin dahilan na sa dinami-daming linya na kanyang pinainggan, yung mismong lingwahe nyo hindi mo naintindihan. Kahit imam ay yung inis kam, daming lilin lang, daig pa silip kram. Huwag mo nang isoli ang yung hiniram. Di na pwedeng mag-rebat o magbalik Islam. Sa daming gera na nangyayari ngayon. Haba talaga ng round ni ni Sak, no? Kapansin-pansin talaga yung haba ng round ni Sak dito. Diba? Sa dami ng gerang nangyayari ngayon, ba't di mo i-preach yung words ni Allah? Pinangalanan ka pa naman after the prophet Zachariah. Real shit ni Zachariah. Parehas na Bisaya pero hindi tayo magkatalo. Pinakita ko lang na mas Muslim ako sa'yo. Kain na. Saki! Wala. Hindi natin kailangan i-breakdown yon ng round 3. Although, yung round 3 ni Sak Maestro is hindi naging ganun ka-powerful like round 1. Pero round 2 and 3 naman is masasabi natin na na nakuha talaga ni Sak Maestro yon. Siguro yung pinakamalakas na round ni Zaki para sa akin yung round 1 niya. Malakas yun. Kaso nga lang, tumapat din sa strongest round ni Sak Maestro. Kaya para sa akin, nanliit talaga yung returns ni Zaki dun sa round 1. Pero yun talaga yung pinakamalakas na round ni Zaki. So 10-8 sa round 1. Pagdating sa round 2, consistency si Zaki. Kung ano yung pinakita niya sa round 1, yun din yung pinakita niya sa round 2. Diba? Pagdating naman sa round 2 ni Sak Maestro, highlights is yung mga Bisaya na linya, which is hindi natin masyado naintindihan yon. So binaba ko ng konti kasi hindi nga natin naintindihan yon. Pagdating sa round 3 ni Sak Maestro, yun din yung nangyari. Halo na English, yung mga Bisaya. Pero mas nagustuhan ko naman yung mga yung mga ginamit na angulo at saka references ni Sak Maestro dito sa round 3. Mas understandable siya compare sa round 2. Pero still hindi pa rin naging katulad ng performance ni Sak Maestro dun sa round 3 compare dun sa round 1 niya. Superb yung round 1, tol. Superb yun. Pagdating sa round 3 ni Zaki, ineffective na. No, ineffective na yun. Hindi na naging ganun ka-epektibo. Hindi na parang yung energy ni Zaki bumaba na. Yun, parang ganun. So, ayun. 9 points for Sak Maestro sa round 3. So, 10, 9, 9, 28. 28 points para kay Sak Maestro. 23 naman kay Zaki by 5 points. By 5 points. All 3 rounds, Sak Maestro yun. Malinaw. Malinaw. Versus Sak Maestro! Alam nyo na! Ang mananalo sa laban na to ay magkakamit ng 50,000 pesos at makaka-advance sa second round ng Matira Mayaman na maaaring manalo ng 1 million pesos at diamond ring. Ang boto ng mga taga-hatol, 5-0! Panalo si Sak Maestro! So yun, malinaw naman talaga yun kay Sak Maestro. Grabe yung ginawang foundation ni Sak doon sa round 1 'di ba? Ang lakas nun. So,
Shoutout kila DJ Ben Bisaya, Abil, Dato Aris, mga pendeng, ang Patuan, Shenbei Sinswat, Abi Paglas, matropang Muslim, men. Assalamualaikum. Shukran. More beats. So, ayun, no, gaya ng dati, di pa rin natin isasama sa vid natin yung judging. Kasi sabi ko nga sa inyo, may background music kasi yung judging nila dito. So, nakakatakot na baka makapiright tayo. Sayang naman yung pinaghirapan natin. So, pinapanood ko yung tawag dito, yung judging off cam. Kaya, so, ayun. Ang inaantay ko na battle dito sa Matira Mayaman is yung Aklas Invictus tsaka yung Six Threat tsaka Six Threat tsaka K-Ram. Yun yung talaga yung pinaka-inaantay ko. Pero habang wala pa, balik muna tayo sa mga request videos April 1 onwards. Pero gusto ko rin panoorin yung mga non-tournament battles dun sa sa PSP. Marami na yun Pero wag muna siguro. Request videos muna tayo kasi marami na talagang request videos. So, kita-kits tayo sa next review mga kumag. Congrats kay Sak Maestro. Malinaw yon, kay Sak talaga yon. Nagkulang lang ng konti si Zaki pero overall maganda naman yung pinakita niyang performance. Pero Sak Maestro yon, prepared na Sak Maestro yon, superb. So yun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.